Okay, update tayo sa BTC. Hindi maganda to sa ano, no, sa BTC itong galaw na to. Kasi nagkakaroon tayo ng dump at kung titingnan natin dito, medyo malakas tong ano no, tong 1 or 2 hours na tong candle na to. So, meron tayong news ngayong araw. Actually, meron tayong news nung ano pa no, nung last update ko, hindi ko lang nasabi yung nasa yun, Jolts job report, openings pala no. Nagkaroon tayo ng ano ng pump, babagsak ang ano ang job openings, ibig sabihin umuunti yung pwedeng mag-apply para sa trabaho. Actually bullish to in the long term, pero sa short term bearish to kasi nag-aaroon tayo ng potential na higher risk of recession. Okay? So ngayon meron tayo unemployment rate tsaka non-farm payrolls. Yung unemployment rate pasok naman sa ano sa forecast na bumagsak ng onte, ng 0.1, which is okay. Medyo maganda naman na ano na hindi tumataas yung unemployment rate or hindi masyado nawawalan ng trabaho ng mga tao, pero ayun nga, mapapansin din natin sa non-farm payroll onti yung kinikita ng mga tao, no? So generally hindi maganda yon, pero ano to no, bullish sa long term pero bearish pa rin sa short term to no. So meron tayong ano no, meron tayong isang pump dito, isang pump no, then so the dump no. So most likely baka hindi ako magano no, butin lang hindi ako nagmamadali magdagdag dito sa mga to kasi medyo ano no, medyo volatile. So sabihin natin kung dito nagdagdag na agad ako or sabihin natin nagbukas ako ng bagong short dito kunwari kasi breakdown retest, possibly baka na bingwit lang no, o kaya dito sa mga part na to no, saan ba yun pwede no, ito kunwari magbe-breakdown na dito pala no, ito mukhang magbe-breakdown. So ayoko ng mga ano no, breakout trade. Gusto ko yung kung saan yung resistance or support na papasok ng short para sa resistance, then long sa mga support. Sa ngayon, ang problema dito, walang masyadong support. Ito na lang yung ano no, yung next na support, ito. No, medyo hindi ganong kalakas ang support yan sa tingin ko. Ang susunod pa dito sa mga part na ito. No, punta tayo ng daily, saglit. Dito pa no, ito yung mga week up no, tapos meron pa tayo dito, meron tayong daily level pa dito, daily level, so medyo pwede pa tayong bumagsak dito. So ano kayang nangyari doon sa impulsive theory natin, titignan natin ha. So actually bago natin pag-usapan yung impulsive theory, kailangan natin siguro abangan tong sa September 11. Kailan kaya yun? Wednesday next week no, Wednesday next week. Ito yung magpapasabi sa atin kung anong mangyayari sa ano sa ano ba tawag dito sa ano, kalimutan ko na yung FOMC meeting, sorry. Okay, FOMC meeting no. Ito yung magi-indicate kung medyo mas malaki ba i-rate cut natin o hindi. Kung 50 basis points ba o 25 basis points lang. Yung inflation rate nito medyo malaki yung bagsak no, from 2.9 to 2.6 yung forecast. So pag mas malalim pa to sa inflation rate, yung actual naging sabihin natin 2.5, 2.4 mga ganun. Baka ano yun, baka maging hard landing yun no. Aabangan natin yun. Sa core inflation wala pang forecast pero medyo mas mabigat to sa tingin ko kaysa sa headline inflation rate. Kasi sa headline ano to, kasama yung headline to no, kapag inflation rate lang yung pangalan. Kasama yung mga volatile assets dito. Ito yung mga tipong non-volatile. Ibig sabihin kapag itong core inflation ay babagsak ng malakas, ibig sabihin yung non-volatile biglang naging volatile no. Ibig sabihin dramatic na yun na type of galaw no. So medyo hindi ko na sure kung alin ang basa dito. So ganun pa rin naman, alisin ko lang tong mga economic events, pati siguro tong mga drawing na to. So sa daily, tingin lang tayo ng longer time frame saglit. Sa daily,
Meron tayong downtrend na medyo hindi pa naman to hindi pa naman impulsive downtrend. Ano lang, generally downtrend lang talaga na pwedeng sabihin natin consolidation. Kaso medyo mahaba na to sa tingin ko. Punta tayo logarithmic yan. Medyo mahaba na to sa tingin ko. Yung mga times na mahaba to potentially baka baka reversal na. Hindi ko sure pero eto for example mula dito hanggang dito sa bottom na to, yung top hanggang bottom 153 days. Eto mula dito hanggang sabihin natin hanggang dito sa bottom 146 days naman to, no? So may possibility pa, no? Kaso naglo-lower low tayo dito sa maliit na structure natin, no? Karoon tayo ng high, low, higher high, lower low, no? Medyo hindi maganda yun kasi hindi natin ginawa to dito, no? Ito, no? Leading diagonal to impulse to, no? Leading diagonal to impulse. Itong move na to. So makikita natin 5 waves pataas to na overlapping na zoom in tayo konti. Yan. Meron tayo 1, 2, 3, 4, 5 correction then pump, no? Makikita natin na meron tayong 5 waves leading diagonal papunta dito sa 3, 4, 5. Okay, so ang itsura nito in bigger time frame na buo, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. No, para sa some sort of third wave ata to or first wave ba to, di ko sure, no? Mukha siyang baka di ko sure kung tama ba to, no? Baka dito pa yung third wave. Yan. Tapos dito yung fourth wave, tapos dito pa yung fifth wave. No, hindi ko sure, ha. So ganyan yung itsura. So baka sa loob nito yung yung 1 2 3 4 5 dito, no? Pero anyway, ang point lang, no, hindi tayo gumagawa ng gantong structure na impulse. Wala tayong impulse na ganun. Wala tayong diagonal sa ngayon. Meron ba? Wala, no? Wala. Di ko masabi. Rising wedge, kunwari. Dapat 5 waves to. 1, 2, 3 lang to, no? Tatlo lang. So, ayun yung problema. Tatlo lang to. In case na sabihin natin may 5 dito kunwari, dapat ang bounce point nito sa 0.5 or sa 0.618. So etong part na to, kapag sabihin natin hindi natin na hold ito, no, meron din tayong parang mini support dito, yan, tsaka dito, no, yan, meron tayong mini support. Kapag hindi na hold to, dumidiretso na to sa third wave most likely. At yung correction natin na pinag-uusapan natin baka natapos na dito pa lang, no? So papakita ko lang, ha. Alisin natin to lahat. Yan. Punta tayo ng 4 hours, so shorter time frame tayo, ha. So ibig sabihin meron na tayong first wave dito of some sort. So ganito, no, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5 at meron tayong maiksing ABC correction na dito. 1, 2, 3. Double check natin to. So, ayan. Hindi ko makita yung yung low natin. So, bubrahin ko muna saglit. Pasok to para sa second wave. First wave, second wave kasi madalas ang target 0.5. Then, gumagawa tayo ng leading diagonal 1. So, ganito ang tsura. Kung sabihin natin meron tayong first, second, meron tayong third na malaki dito. Bubarin ko na to. Gumagawa tayo dito sa ito yung focus natin sa ngayon, no? Itong structure na to. So meron tayong potential teka, paano ba to? Lagyan natin ng ganyan. Then siguro parang ganyan. Medyo may pagka-expanding parang parang descending channel lang ata to. Pero most likely baka may triangle wave dito. Or triangle wave, I mean potential leading diagonal. So either dito, mayroon tayong 1, or dito yung 1, meron tayong 2, meron tayong 3, meron tayong 4, at meron tayong 5. So pasok siya sa sa 618 dito na kung magbabounce tayo.
No, ganyan, no? 618. Mas may expect ko kung dito na siya talaga magbabounce. Ang kailangan mag-breakout nito sa channel na to, no? Descending channel na to. So, ibig sabihin kapag mag-breakout tayo, tignan natin ang target, sabihin natin banda dito. Medyo mas mababa na to, no? Siguro mga ganyan. 60k area, no? 6,300, or kung tumaas pa siya na onti pa, baka maabutan niya yung 61k, no? Hindi ko sure, pero mahirap na ano to na galaw to kasi overlap, puro overlap to. So madalas 33333 or 53535. Mukha tong 1 2 3 4 5, then meron tayong 1 2 3, then 1 2 3 4 5, then 1 2 3, then 1 2 3 4 5. So mukhang 53535 to na overlapping na leading diagonal. So ibig sabihin parang ganito to, no? Meron tayong 1 2 3 4 5 overlaps, then tatlo dito, 1 2 3, tapos 1 2 3 4 5 na naman dito, then 1 2 3 na naman to, tapos 1 2 3 4 5, no? So aabang tayo ng potential bounce. So mukhang mukhang hindi ko sure, ang daming beses ko na sinabi na mukhang dito tayo magbabounce. So nagbabounce naman, no? Nagbabounce, pero magdo-lower low, no? Yung last time, no, pinag-usapan natin dito na mukhang pwedeng mag-bounce dito, pwedeng mag-long. Nag-bounce nga, pero nag-lower low. So dito naman ang sunod, yung bull swing failure na pinag-usapan natin. Yan. Bull swing failure, nag-bounce naman, pero hindi siya higher high, no? At bumagsak ulit. So pwede natin ma-expect sa susunod kung matatapos to ng close above, pwede tayo makalong ulit dito. Di ko lang sure kung gaano kataas, pero most likely baka pwedeng mag-bounce. Okay? So, double check natin yung RSI natin. Yung RSI natin, nauubos yung parang wala nang ano to, no? Wala nang bullish divergence, wala yung bullish divergence niya. So, hindi ko pa alam, kailangan pa mag-bounce na ito, no? Pero hindi pa siya nagba-bounce, no? So, delikado yun. Sa 1 hour, tignan natin kung meron tayong bullish divergence. Parang meron na, parang wala. So, sa ngayon, parang medyo wala, no? Medyo wala. So, delikado si BTC. So, tumataas yung probability ng ano, no, ng dump dito, no? So, eventually magkakaroon to ng recovery. So, ang mga recovery nating calls dito medyo mahina, no? So, ito tama naman pero mahina. Ito tama naman kaso mahina rin. So, ito most likely dapat ito na yung medyo mas malakas na recovery. So, sa tingin ko aabot 'yon sa CPI reading. Ito, aabot 'yan dito most likely, no? So, pag naabutan natin yung CPI reading, expect tayo ng volatile na galaw ni BTC. At sa FOMC meeting ata sa September 18 ata yun. Hindi ko sure. September 18 ata yun, no? So, after 2 weeks pa, doon tayo magkakaroon ng parang pivot point. Sa tingin ko, baka pivot point yun, no? Na bullish pa rin ba si BTC o baka nag-start ng magkaroon ng bear market, no? Ay lang yun ako na iisip ko. Titignan natin yung S&P 500 saglit kasi medyo mapapaisip tayo dito sa S&P 500 eh. Nagdadump si S&P 500, no? Dun sa news ng ng pagbagsak ng non-farm payrolls. Bearish yun in short term, pero sa pag natapos na yung pagbagsak nun siguro, ang problema na maraming mawalan ng trabaho, no? Or mahina yung anong tawag dito? Yung kita ng mga tao. So ito medyo hindi ko gusto tong nakikita ko, no, na potential double top, no? Isang top, then yung basa natin dito na pwedeng mangyaring ganito, A, B, C, then meron naman tayong A, B, C kunwari, then yung 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 at itong buong to baka magkakaroon tayo ng ABC correction, no? A, B, C para sa sabihin natin A wave pa lang, baka ganito A wave pa lang, tapos bigla magkakaroon ng B wave, then magkakaroon pa ng C wave na multi-year bear market, baka ganyan, hindi ko sure
Ay lang yung ano ko, medyo hula pa to, hula pa to. Pero yung structure possible na ganito ang gawin. Or pwedeng ganyan, no? Yung alabasan mukha siyang ano, no? Mukha siyang ano ba tawag dito? Head and shoulders pattern. Meron tayong head, meron tayong left shoulder, meron tayong head, meron tayong shoulder na naman. Then yung ano, no, yung neckline. Kumbaga. Pero most likely baka maraming mapeke dyan. Hindi ko sure. Kung multi-year bear market to, pwedeng bumagsak below dyan, no? Hindi ko sure, So, kung titignan natin sa medyo longer time frame, nabalik tayo sa BTC, balik tayo sa S&P. Punta tayo ng weekly. Weekly, then teka. Yung structure, actually baka monthly na, monthly. Kung titignan natin yung structure ng pump ng mga recent, hindi naman recent, yung mga previous bull market, meron silang mga blow off top, no? So burahin ko lang to. Yan. So ito for example, meron tayong bear market dito, bear market, then bull market, bear market, bull market. Okay, so example, yung teka. Meron tayong parang gantong trend line, sumunod parang gantong trend line. Then sumunod itong parang mas mataas na trend line na to, ganito, or tama ba? Basta parang ganyan yung itsura, no? Na meron tayong mga trend line na pataas yung angle. Ito, testing natin dito. Meron tayong ganun pa rin naman, meron tayong parang some sort of trend na makikita natin, nag-support tayo dito. Yung sumunod na trend line, higher angle. Ang sumunod yung mas higher angle, no? Then breakdown. So meron kayang ganito dito. Ito nag-higher high pa, no? Pero parang double top to, no? Kasi ABC expanded flat correction to. Dito nyo makikita yung mga expanded flat, meron tayo, most likely ito yung top, no? Na tamang top kasi meron tayong A, B, higher high, lower low, then pump, no? ABC correction na expanded flat. Dito flat correction lang to, no? Na horizontal. Meron tayong A wave, B wave, C wave, pump, no? So meron tayo dito third angle. Ito parang wala tayong third angle dito. Sabihin natin possibly baka may third angle tayo dito, no? Mas mataas to. Pero B wave kasi to, no? So dito ngayon, check natin. Meron tayong parang ganyan siguro. Then higher angle. Tama ba to? Higher angle kaya to? Then baka ito na yung ano, yung blow off top, no? Hindi ko sure, baka ito na yung blow off top or ano, no, baka pwede pang tumaas to. Hindi ko sure, Pwede rin kasi madrawing na parang ganito to, no? Yan. Pwedeng madrawing ng paganyan din. Na medyo mayroon tayong some sort of bawal na gawin dito, no? Na baka nagre-retest lang to sa mga area ng trend line na to at baka bumagsak. Na parang ganito, no? Parang itong alisin ko lang to, ayan, tsaka ito. Na parang ito lang, no? Baka nagre-retest lang to dito sa mga area to, then magdadampa na isa pang beses. So dito, meron tayong some sort of violation dito. Ito yung COVID dump siguro. Ayusin natin to, parang ganyan. Parang yan. At baka ito, ayusin natin, baka nag-breakout rin, no? Possible naman. Baka nag-breakout or hindi ko sure, no? Pero in case na no? In case na wala na talaga kasi meron tayong maraming parang violations ng mga trend line. Sa past, walang masyadong violation, no? Makikita natin. Walang masyadong ito isang violation, then bear market. So dito meron tayong violation, bear market. Ito, no? Violation ng trend line, bear market. Dito medyo marami, no? So hindi ko alam kung paano titingnan to. Baka ganito rin to, no? O yan, baka ganyan din yan, no?
So ayun lang siguro ano yung masasabi ko dito sa SPX na madalas kapag gumagawa na tayo ng ano no, ng some sort of gantong klaseng structure sa itaas no dito. Hindi pa ganun karami no, hindi pa ganun karami pero kung titingnan natin sa daily etong structure na to no, mukhang pa letter M. So titingnan natin sa previous bull market. Kaso ang layo niya. Ito no. Meron tayong high, meron tayong lower high dito no. So doon siya nag-start ng bear market no. So kailangan lang natin ano pag-ingatan kasi meron tayong ganun na setup din. High, lower high at ito mukhang pabagsak. Hindi ko sure. Okay? Possible pang umangat to. Pero nag-i-indicate yun ng ng potential bear market kumbaga. Sa Nasdaq ganun din naman, meron tayong violation, breakout, then breakdown na naman, no? So, hindi maganda to kasi lower high to, no? Pag nagkaroon tayo ng lower low dito at dito, most likely baka precursor ng bear market. Dow Jones bumalik lang sa dito sa mga area na to bago siya mag-break, no? Si DXY, tingnan natin. DXY gumagawa ng higher low which is bearish para sa mga risk on asset, no? Medyo nagte-teleport si BTC. So mukhang hindi ko sure kung fifth wave ba to o ba ito na yung final chance. No? Final chance din ang sunod, ito na. 49k agad. At yung target baka umabot na agad ng 45k area, no? So ay lang siguro update natin. Ingat tayo kung gusto niyo pa mag-short, medyo hindi ko sure kung alin ang pinakatama dito, no? May short pa rin naman ako kaso nagte-take profit ako habang bumabagsak to, no? Take profit ng konti. Kasi hindi ko rin sure kung baka biglang mag-bounce lalo na't marami tayong news na paparating. So sa next week pa meron tayong CPI reading, so bantay lang natin 'yon. Okay? So ingat sa trades, GG's boys.